Hello at maligayang pagdating sa ating pag-aaral ngayon. Pag-uusapan natin ang isang napaka-fascinating na bagay, ang sinaunang tabernakulo ng Israel. Alam nyo, hindi lang ito basta-bastang tolda, para itong isang blueprint, isang mapa na puno ng mga simbolismo na nagtuturo sa atin patungo sa mas malalim na pangunawa. So yan nga ang tanong, di ba? Ano ba talaga ang mga sikretong nakatago sa blueprint na to? Samahan niyo akong alamin. Bubuklatin natin ang bawat detalye, bawat gamit sa loob nito para makita natin yung mas malalim na katotohanang itinuturo nito sa atin. Okay, game. Simulan na natin. Itong tabernakulo o tinatawag ding banal na tolda, isipin ninyo hindi lang siya isang lugar para sa pagsamba. Sa katunayan, ito ay isang physical model, isang kopya sa lupa ng mga bagay na nasa langit. Isang blueprint talaga. At ang ganda rito, bawat isang bagay, mula sa materyales na ginamit hanggang sa mga kagamitan, lahat ay may gustong sabihin. May tinuturong mas malalim na katotohanan. Kaya ang gagawin natin, lalakbayin natin ito mula sa labas, papasok sa pinakaloob, gaya mismo ng ginagawa ng mga pari noon. Handa na ba kayo? Tara na! Okay, unang stop natin, ang panlabas na korte. Dito sa labas, ika nga, ito yung area na puntahan ng lahat. At dito mismo nagsisimula ang lahat, ang proseso ng pagbabayad sala at paglilinis. At para makapasok ka, mayroon lang iisang gate. Isa lang ang daan. Naalala niyo ba yung sinabi sa Juan 10:9? Ako ang pintuan. Ito mismo yun. Simbolo na ang anak ang nag-iisang daan patungo sa kaligtasan. So dito pa lang sa gate, may aral na agad. Ito ang unang hakbang. Pagkapasok mo ng gate, boom! Ito agad ang bubungad sa'yo. Isang napakalaking altar na gawa sa tanso. Dito dinadala at sinusunog ang mga handok sa kasalanan. So ito yung lugar ng sakripisyo. Dito unang-unang hinaharap ang problema ng kasalanan. Pero hindi lang yan basta altar. Ang lalim ng simbolismo nito. Una, ito yung anino ng krus, kung saan ginawa ang ultimate sacrifice, di ba? Pangalawa, sumisimbolo rin ito sa binyag, yung pagkamatay natin sa dati nating buhay. At pangatlo, ito yung paglilinis, ang pagsunog sa lahat ng kasalanan para makasunod na tayo ng buo sa Panginoon. Okay, so pagkatapos niyang sakripisyo sa altar, anong sunod? Ito, yung tansong hugasan. Isipin nyo, isang malaking basin na gawa rin sa tanso, puno ng tubig. Bago pumasok yung mga pari sa susunod na silid, kailangan muna nilang maghugas dito bilang paghahanda. At ang ganda ng simbolismo nito, no? Kung yung altar, dugo ng sakripisyo ang pinag-uusapan, dito naman sa hugasan, tubig. Tubig na sumisimbolo sa salita ng Diyos. Gets nyo yung flow? Una, bayad na ang kasalanan. Pangalawa, kailangan nating malinis sa pamamagitan ng salita. Pagkatapos nun, saka pa lang tayo pwedeng lumapit ng mas malapit sa Kanya. Powerful! Ayan, so malinis na tayo. Handa na tayong pumasok sa next level. Mula sa labas, papasok na tayo ngayon sa unang silid, yung tinatawag na banal na lugar. At sa loob nito, may tatlong importanteng bagay na naghihintay sa atin. Pagpasok natin, ang unang mapapansin nyo, madilim. Walang bintana dito. Ang nag-iisang source ng ilaw, itong napakagandang gintong kandilero. Ang daming kahulugan nito. Siyempre, una, ito'y simbolo ng anak, ang liwanag ng sanlibutan. Simbolo rin ito ng banal na espiritu. At alam nyo ba, simbolo rin ito nating mga mananampalataya na dapat maging ilaw din sa mundo. At yung koneksyon nito sa 7 espiritu ng Diyos ay medyo malalim. Sinasabi sa Biblia na ito raw ay sumisimbolo sa kaalaman ng Diyos na nakikita ang lahat sa buong mundo. Hindi ito literal na mata, kundi isang simbolo ng kanyang pagiging all-knowing. Okay, bukod sa kandilero, meron ding isang lamesa na gawa sa ginto. Ito yung hapag ng tinapay na handog. Laging may 12 tinapay dyan sa ibabaw, laging bago. Bakit 12? Kasi yan yung kumakatawan sa 12 tribo ng Israel. Simbolo ito na hindi nauubos ang provisyon at pag-aalaga ng Diyos sa kanyang mga tao. At syempre, alam na natin kung saan ito tumuturo, di ba? Diretso sa anak. Siya mismo ang nagsabi, "Ako ang tinapay ng buhay." So itong mga tinapay na to, paalala lang na siya ang ating spiritual food,
Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang huling gamit dito sa banal na lugar bago tayo makarating sa pinakasulok ay yung altar ng insenso. Dito may sinusunog na insenso kaya may mabangong usok na tuloy-tuloy na umaakyat pataas. Napakagandang larawan, di ba? Ito yung simbolo ng mga panalangin natin na umaabot sa Diyos. At hindi lang yon, simbolo rin ito ng walang tigil na pamamagitan ng anak para sa ating lahat. Okay, ito na yun. Ito na yung pinakahihintay natin. Nasa harap na tayo ng huling kortina. Sa likod nito, nandoon ang pinakasagrado, pinakabanal na lugar sa buong tabernakulo, ang kabanal-banalang lugar. Dito mismo nananahan ang presensya ng Diyos. Paano tayo papasok? 3 bagay ang kailangan nating tandaan. Una, yung tabeng, yung makapal na kortina. Simbolo yan ng katawan ng anak na napunit para mabuksan ang daan para sa atin. Pagtawid natin dyan, sasalubong sa atin ang kaba ng tipan at sa loob niyan, may 3 espesyal na bagay na ibubunyag sa atin. Ito yung pinakasentro ng lahat, ang kaban ng tipan. Isang kahon na binalutan ng purong ginto. At yung takip nito, ang tawag ay luklukan ng awa. Sa ibabaw nito, sa pagitan ng 2 kerubin, doon mismo nagpapakita ang presensya ng Diyos. Kumbaga, ito ang kanyang trono dito sa lupa. So ano nga ba ang laman ng paban? 3 bagay lang. Una, yung 2 tabletang bato kung saan nakasulat ang 10 utos. Yan ang salita ng Diyos. Pangalawa, isang banga na may mana, yung pagkain mula sa langit, paalala ng kanyang probisyon. At pangatlo, yung tungkod ni Aaron na biglang namulaklak. Simbolo yan ng kapangyarihan niyang pumili at bumuhay. Ayan, nakumpleto na natin yung ating paglalakbay. Mula sa gate sa labas hanggang dito sa pinakaloob. So ngayon, i-connect natin ang lahat. Ano ba talaga ang gustong sabihin ng buong blueprint na to? Ang pinakaimportanteng matututunan natin dito ay ito. Ang buong tabernakulo ay isang mapa ng ating spiritual journey. Tingnan nyo, nagsimula tayo sa altar kung saan hinarap ang kasalanan. Naglinis tayo sa hugasan gamit ang salita. Pumasok tayo sa banal na lugar para sa liwanag at buhay. At sa huli, nakarating tayo sa mismong presensya ng Diyos. Ang ganda, di ba? Ito yung daan na binuksan para sa ating lahat dahil sa pananampalataya. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Ang sinaunang blueprint na ito ay hindi lang isang lumang kwento. Mga anino lang ito na nagtuturo sa atin sa isang mas dakilang katotohanan. Kaya ang iiwan kong tanong para sa inyo ay ito. Sa sarili mong espiritual na paglalakbay, ano ang kahulugan ng mga simbolong ito sa buhay mo ngayon?